Itago niyo na lang ako sa pangalang Selena. 42 years old. May asawa kong negosyante. Itago na lang din natin sa pangalang Alfonso. 63 years old. At oo, kung magiging tapat ako, hindi pag-ibig ang unang dahilan kung bakit ko siya pinakasalan, kundi seguridad, yaman, at buhay na hindi ko na kailangang mangamba sa kinabukasan. Pero habang tumatagal, natutunan ko rin naman siyang mahalin sa sarili kong paraan. Mabuti siyang lalaki, hindi babaero, hindi maramot, hindi rin marahas. Pero habang tumatagal, para na lang akong magandang gamit sa bahay niya. Presentable, inaalagaan, pero naiiwang mag-isa. Dahil halos lahat ng oras niya, negosyo ang kahati ko. Kaya madalas, sa beach resort namin ako tumatambay. Doon ako humihinga. Doon ko nararamdamang may kontrol ako sa isang bagay. At doon ko nakilala ang lalaking hindi ko akalaing gugulo sa isip ko. Si Brian, ang all-around boy namin. Mas bata ng halos 20 taon sa akin. At halos kaedad na ng anak ko. At sa una, wala naman talaga. Trabaho lang. Utos. Sagot. Hanggang sa isang araw, may nangyari na maliit lang sana. Pero iyon pala ang simula. May supplier kaming dumating ng hapon. Nagkaroon ng problema sa delivery. Ako mismo ang nainis. At ako ang nagbuhat ng isang kahon para ipakita sa mga tao ang diferensya. Pero mabigat pala. Biglang nawala ang balanse ko. At si Brian agad ang humawak sa bewang ko para hindi ako matumba. Napahinto ang mundo ko. Hindi dahil nasalo niya ako, kundi dahil sa paraan ng pagkakahawak niya. Maingat, pero hindi nanginginig. At sa paraan ng pagbitaw niya, parang siya ang natakot, hindi ako. Mula noon, parang may kung anong nagbago sa hangin sa pagitan namin. Mas nagiging conscious ako kapag nasa paligid siya. Napapansin ko kung kailan siya dumadating. Napapansin ko kapag wala siya. At higit sa lahat, napapansin kong tumatagal na ang tingin niya. Hindi bastos, hindi lantad, pero hindi na inosente. At ako, hindi na rin. Isang gabi, nagpaiwan ako sa resort dahil may inventory akong tinatapos. Umalis na ang caretaker sa malayong quarters. Kami na lang halos ang natira sa main area. Lumabas ako sa may beachfront. Tahimik, madilim. Alon lang ang maririnig. At maya-maya, dumating si Brian. May dala siyang tuwalya. Baka ginawin kayo sa hangin. Iyon lang. Pero ewan ko. Sa simpleng pag-aabot na iyon, parang may bagay na hindi na may babalik sa dati. Umupo siya sa may di kalayuan. Hindi kami nag-uusap. Pero may tensyon. Yung klase ng katahimikan na parang mas maingay pa sa usapan. Hanggang sa tumayo ako para umalis. At sa buhangin, sumabit ang tsinelas ko. Napalingon ako. Nakita kong lumapit siya. Siya ang yumuko para ayusin iyon. At pag-angat niya, sobrang lapit na mukha namin. Halos maramdaman ko ang hininga niya. At sa unang pagkakataon, ako ang hindi umiwas. Walang nangyari nung gabing iyon. Walang halik. Walang paghawak. Pero doon unang may tumawi. Hindi katawan, kundi hangganan. At doon ko unang naisip kung magpapatuloy ito,
Hindi lang puso ko ang mapapahama, pati pangalan ko, pamilya ko, lahat. At imbis na umatras, doon pa yata ako nagsimulang matukso. At hindi ko alam noon na ang lihim na magsisimula sa resort na yon magiging isa sa pinakamatinding kasalanan at pinakamasarap na alaala ng buhay ko. Pagkatapos ng gabing iyon, sinubukan ko umasta na parang walang nagbago. Pero sino ba naman ang niloloko ko? Pagkatapos namin magkalapit ng ganon, hindi na naging ordinaryo ang bawat pagkikita namin. Bawat tingin, may laman. Bawat katahimikan, may ibig sabihin. At ang mas delikado, pareho naming alam. Hindi naman agad may nangyari. At iyon ang totoo. Hindi naman basta isang gabi, nagising na lang kaming makasalanan. Unti-unti yun. Dahan-dahan. Parang alon. Nauna mong akala, simpleng dampi lang sa paa. Hanggang sa hindi mo na malayang nilulunod ka na. Mas dumalas ang overnight ko sa resort. Dati, para sa negosyo. Ngayon, may dahilan na ring hindi ko inaami. Kapag gabi, nag-iikot ako kunwari para mag-check ng mga cottage. Pero alam kong minsan, inaabangan kong makasalubong siya. At minsan, siya rin ang parang laging nasa tamang lugar kung nasaan ako. Minsan sa stockroom, minsan sa likod ng kubo, minsan sa beachfront na walang tao. Parang may sarili kaming mundong unti-unting binubuo. Isang hapon, kami lang ang nasa lumang kubo sa dulo ng resort. May inaayon siya sa may bubong. Sumilip ako. Mainit ang panahon. Tahimik. At habang pinapanood ko siyang magtrabaho, bigla niyang sinabi, "Ma'am, bakit parang iniiwasan niyo ako nitong mga nakaraan?" Natigilan ako. Hindi ko inaasahang siya ang unang maglalantad. Sabi ko, baka kasi dapat umiwas. Tinitigan lang niya ako. Hindi umiimi. Hanggang lumapit siya. Hindi mabilis. Hindi mapusok. Kundi dahan-dahan. At sa sandaling iyon, alam kong pwede pa akong umatras. Pero hindi ko ginawa. "Pero bakit nandito kayo ngayon?" Sambit niya. Hindi ko din alam. Dito ako napadpad ng mga paa ko. Ngumiti siya. Alam naming walang ibang tao noon doon. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Hindi ako umiwas. Bagkus, lalo ko pang pinagkrus sa mga kamay namin. "Baka namimiss mo ako." Hindi ako sumagot. Pero tumango ako. At doon, unang may nangyari na hindi ko na mababawi. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw. Basta ang alam ko, hindi ako tumutol. Hindi ko na ilalarawan pa kung paano. Basta ang masasabi ko, sa edad kong akala ko, wala nang kayang gumisi sa natutulog kong pagkatao. Doon ko muling naramdaman ang matagal nang nawawala. Init, pagkagusto, pakiramdam na hinahanap. At doon ako natakot. Dahil hindi ito simpleng tukso. May damdamin ng humahalo. Pagkatapos nun, dapat tumigil na kami. Pero hindi. Doon pa nagsimula. Mas naging maingat kami. Walang bakas. Walang text. Walang tawag. Sa resort lang umiira ang lihim naming dalawa. At marahil, iyon ang lalong nagpatamis
Sa bawat, kapag may dahilan akong mag-overnight, alam na naming pareho ang ibig sabihin doon. Sa mga gabing tahimik ang resort at malayo ang quarters ng caretaker, doon umiiral ang kasalanan kami lang ang may alam. At sa bawat pagkakataon, mas lalo akong nalululo. Hindi lang dahil mas bata siya. Hindi lang dahil ibang klase ang atensyong binibigay niya. Kundi dahil sa kanya. Pakiramdam ko, babae ulit ako. Hindi dekorasyon. Hindi asawang naghihintay. Hindi business partner. Kundi babae. Pero habang lumalalim kami, may kung anong nagsisimulang bumigat sa dibdib ko. Dahil sa bawat tamis, may kasunod na kaba. Paano kung may makakita? Paano kung magsalita siya? Paano kung mahalata ng asawa ko kung bakit mas madalas na ako sa resort? At isang gabi, habang katabi ko ang asawa ko sa bahay, bigla niya akong tinanong, "Han, napapansin ko, parang lagi ka nang nasa resort." Simple ang tanong, pero parang patalim. Doon unang pumasok sa isip ko, baka hindi na kami kasing lihim ng akala ko. At doon nagsimula ang takot na baka ang bagay na nagpapasaya sa akin, siya ring sisira sa lahat ng meron ako. Pagkatapos ng tanong ng asawa ko, hindi na ako mapakali. Simple lang ang pagkakatanong niya. Pero may kutob ang mga lalaking matagal nang sanay mag-obserba. At kilala ko ang asawa ko. Tahimik iyon, pero mapagmasid. Hindi siya yung basta magbibinta. Mas delikado pa nga, dahil pinipili niyang magmasid muna. At doon ako lalong kinabahan. Sinubukan kong bawasan ang pagpunta sa resort. Pero hindi ganun kadali. Dahil hindi lang katawan ang nasanay, pati damdamin. Kapag ilang araw kong hindi nakita si Brian, parang may kulang sa loob ko. At doon ko naamin sa sarili ko, hindi na lang ito simpleng lihim. May attachment na. At iyon ang mas delikado. Minsan, habang nasa resort ako, napansin kong parang ilag si Brian. Hindi tulad ng dati. Tahimik. May iniisip. Kaya tinanong ko siya, "Anong problema?" Sabi niya, "Baka po, sobra na tayo." Masakit ba rin eh, dahil iyon ang totoo. Pero imbis na matauhan ako, lalo akong kumapit. Doon ko yata unang naranasan ang kakaibang takot na baka mawala siya. At doon ako nagkamali. Dahil imbis na umiwas, mas lalo ko siyang nilapitan. Mas naging madalas ang overnight. Mas naging lihim. Mas naging maingat. At mas naging mapanganib. Hanggang sa isang araw, dumating ang asawa ko nang hindi nagsasabi sa resort. Biglaan. Inspection daw. Normal lang dapat. Pero halos tumigil ang tibok ng puso ko. Dahil ilang oras lang ang nakalipas, magkasama pa kami ni Brian sa lumang kubo sa may dulo ng resort. Hindi niya kami nahuli. Pero sa unang pagkakataon, naamoy ko ang posibilidad ng pagkawasak. Habang kasama ko ang asawa ko sa pag-iikot, napansin kong tumingin siya kay Brian ng kakaiba. Hindi gali, hindi duda, pero parang sinusukat niya. Parang may binabasa. At mula noon, iba na. Mas madalas niya akong tanungin, "Mag-overnight ka na naman? Hindi ba kaya ng caretaker yan? Bakit si Brian laging kasama mo sa resort?" Mga tanong
na ordinaryo lang dapat sa pandinig. Pero sa mga taong may tinatagong kasalanan, bawat tanong, parang interrogation. Doon nagsimulang sumingil ang konsensya. Tuwing kasama ko si Brian, may tamis, may sarap. Pero pag uwi ko, konsensya ang sumasalubong sa akin. Tuwing katabi ko si Alfonso sa kama, may bigat. Minsan, habang tulog siya, tinititigan ko siya at naiisip, ito ang lalaking nagbigay sa akin ng lahat. Pero heto ako, nagpapasikip ng pagtataksil sa likod niya. Doon ako unang napaisip sa consequences. Kung mabuking kami, ano ang mawawala? Ang pamilya ko, ang pangalan ko, ang buhay na kinasanayan ko, pati ang anak ko, madadamay. At baka kasuklaman niya ako. At doon unti-unting pumasok ang desisyong ayaw kong harapin. Kailangan ko itong tapusin. Pero paano? Paano mo puputuli ang isang bagay na ikaw mismo ang nagsimula? Na ikaw rin ang nalulong? Isang gabi, habang nasa resort kami ni Brian, tahimik lang. Pero ramdam naming pareho na may bumibigat. Doon ko nasabi, Brian, kung sakaling mahuli tayo, maraming mawawala sa akin. Matagal siyang hindi nagsalita. Pero pagkatapos doon, sabi niya, Ma'am, kung gusto niyo na pong tumigil, susunod ako. Walang drama, walang habol. At mas lalo akong nasaktan doon. Dahil doon ko nakita, mas malalim pa ito kaysa inamin namin. At sa gabing iyon, unang beses kong inisip ang bagay na dating imposible sa akin, na baka kailangan kong mawala siya sa buhay ko para mailigtas ang sarili ko. At doon, nabuo sa isip ko ang pinakamabigat na desisyong ginawa ko. Ang tanggalin siya bago pa kami tuluyang mahuli. Nang mabuo sa isip ko na kailangan ko siyang alisin sa buhay ko, akala ko madali. Pero hindi pala. Dahil iba ang desisyong naiisip mo sa desisyong kaya mong panindigan. Ilang araw kong ipinagpaliban. Kunwari busy ako. Kunwari may aasikasuhin. Pero ang totoo, duwag lang akong harapin ang katapusan. Dahil alam kong kapag ginawa ko yun, wala nang babalikan. Isang umaga, nagpunta ako sa resort. Nadala ang bala kong tapusin na ang lahat. Pero pagdating ko roon, nakita ko si Brian na parang ordinaryong araw lang ang trato sa mundo. Nag-aayos, naglilinis. At bigla kong naisip, paano nga ba kami umabot dito? Sa isang bagay na unay lihim lang, pero naging bahagi ng buhay ko. Doon ko naintindihan, mas mahirap putulin ang bawal kapag minsan kang naging masaya rito. Hindi na ako nagsayang pa ng oras. Tinawag ko siya sa lumang kubo sa dulo. Yung lugar na unang naging saksi sa kasalanan namin. Pagpasok niya, alam na yata agad niya. At mukhang nararamdaman na niya. Brian, may sasabihin ako. Tahimik lang siya. Tinitignan ako. At doon ko sinabi, kailangan na nating tumigil. At hindi lang tumigil, kailangan mo nang umalis dito. Parang ako ang nasasaktan
sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Matagal bago siya sumagot. Pagkatapos, mahina niyang tanong, "Dahil natatakot na po ba kayo?" Hindi ako nakasagot agad. Dahil oo. Natatakot na ako. Hindi dahil tumigil na gusto ko siya, kundi dahil alam kong mahal ang magiging kapalit nun. At hindi ko kayang isugal ang lahat. Hindi ko kayang ipagpalit ang lahat ng meron ako sa kung anong meron sa amin ngayon. Doon ko sinabi ang inihanda ko. Bibigyan ko siya ng malaking halaga, sapat para makapagsimula siya sa ibang lugar. Kapag umalis siya, wala nang dapat pag-usapan pa. Wala na siyang nagawa, kundi tanggapin yun. Tinanggap na lang niya. Hindi na niya pinili ang sitwasyon na meron kami. Parang iginalang niya ang desisyong hindi ko kayang ipaliwanag. Pero bago siya lumabas ng kubo, huminto muna siya. Tumingin sa akin at sinabi, "Hindi ko pagsisisihan ang lahat ng nangyari sa atin. Salamat, Ma." Iyon lang. Pero parang may kumalat sa dibdib ko. At sa gabing iyon, nagkaroon kami ng huling lihim na pagtatagpo. Hindi bilang panibagong simula, kundi pamamaala. Parang parehong alam naming alaala na lang ang magiging kasunod. At marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi ko iyon makalimutan hanggang ngayon. Dahil may mga bagay pa lang kahit alam mong mali, nag-iiwan ng tamis na hindi madaling burahin. Pagkalipas ng ilang araw, wala na si Brian sa resort. Umalis, tahimik, walang eksena, walang nakahalata. Nagpaalam lang siya sa mga kasamahan niya na babalik na siya ng probinsya niya. At sa papel naman, ordinaryong tinanggal na empleyado lang siya. Pero ako lang nakakaalam. May iniwang bahagi ng sarili ko ang pag-alis niyang iyon. Pagkatapos nun, bihira na ako mag-overnight sa resort. Mas umuwi ako sa bahay. Mas naging present sa asawa ko. Mas naging maingat. At parang unti-unting nawala rin ang pagdududa niya. Akala ko, tapos na ang lahat. Pero hindi pala natatapos ang tukso sa paglayo. Kasi minsan, nananatili ito sa alaala natin. At doon nagsimula ang tunay kong laban. Hindi laban para itago ang lihim, kundi laban para hindi balikan ang bagay na minsan nang muntik sumira sa akin. Akala ko, noong umalis si Brian, doon matatapos ang laban ko. Pero hindi pala. Doon lang nagsimula ang mas mahirap. Kasi mas madaling putulin ang isang tao sa buhay mo kaysa putulin siya sa isip at damdamin mo. Pagkaalis niya, akala ko makakahinga na ako. Pero sa mga unang buwan, para akong may kulang na hinahanap. May mga gabing nasa bahay ako, katabi ang asawa ko. Pero ang isip ko, nasa beach resort. Naaalala ko ang lumang kubo, ang tahimik na dalampasigan. Ang mga gabing kami lang ang may alam. At aaminin ko, namimiss ko siya. Sobra. May mga pagkakataong hinahanap ko pa ang numero niyang binura ko na. Minsan, hawak ko na ang telepono. Muntik ko na siyang tawagan. Muntik ko nang marinig uli ang boses niya. Pero hindi ko itinuloy. Dahil alam kong isang tawag lang, baka mawala lahat ng pagpipigil.
na pinaghirapan kong buuin. At natakot ako. Hindi sa asawa ko, kundi sa sarili ko. Dahil alam kong kapag binalikan ko siya, baka hindi na ako makaalis sa kasalanang minsan ko nang tinakasan. May mas mabigat pa akong aaminin. May mga pagkakataong kahit kasama ko ang asawa ko bilang mag-asawa, ibang mukha ang sumasagi sa isip ko. Ang mukha ni Brian. May mga sandaling habang yakap ako ng asawa ko, ang nasa isip ko, si Brian ang nararamdaman ko. At dahil doon, napapatanong ako sa sarili ko, pagtataksil pa rin ba yun? Kung katawan ko nasa asawa ko, pero isip ko nasa ibang lalaki. Hindi ko alam ang sagot noon. Ang alam ko lang, guilty ako. Dahil kahit tapos na ang lihim namin, may bahagi ng damdamin ko na hindi pa nakakawala. At iyon ang pinakamahirap kalabanin. Hindi tukso ng laman, kundi ng alaala. Kaya unti-unti ko yung nilabanan. Hindi isang araw, hindi isang buwan, kundi dahan-dahan. Kapag sumasagi siya sa isip ko, inililihis ko. Kapag gusto kong balikan ang alaala, pinapaalala ko sa sarili ko kung bakit ako umalis. Kapag nangihina ang loob ko, iniisip ko ang anak ko, ang pamilya ko, ang lahat ng pwedeng mawala sa akin. At sa pagdaan ng mga buwan, unti-unting humina ang paghila ng nakaraan. Hanggang naging taon. At doon ko napansin ang dating sugat. Naging peklat na lang. Hindi nawawala. Pero hindi na rin dumudugo. At oo, hanggang ngayon, may mga pagkakataong sumasagi pa rin si Brian sa alaala ko. May mga lugar, amoy ng dagat, o katahimikan ng gabi na nagpapaalala. Pero alaala na lang siya. Matagal na ang nangyari. Lumipas ang mga taon. At nanatiling lihim pa rin ang lahat ng nangyari sa beach resort. Walang nakaalam. Hindi ang asawa ko. Hindi ang anak ko. Hindi ang mga taong nasa paligid namin. Parang nilamon ng dagat ang kasalanan naming dalawa. Kahit taon na ang lumipas, may mga panahong namimiss ko pa rin siya. Namimiss ko yung pakiramdam na muli akong hinahangat. Yung pakiramdam na may gumising sa bahagi ng buhay ko na matagal nang natulog. Yung pakiramdam na sa kabila ng edad ko, may babaeng buhay pa pala sa loob ko. At doon ko naunawaan, hindi lahat ng gusto mo dapat mong kunin. Hindi lahat ng nagpapasaya dapat sundan. May mga tukso na dumarating hindi para sirain ka, kundi para subukin kung kaya mong pigilan ang sarili mo. Nagkamali ako. Oo. Dahil tinawid ko ang linyang hindi ko dapat tinawid. Pero mas pinili kong itama habang may pagkakataon pa. At iyon siguro ang tanging bagay na ipinagmamalaki ko sa sarili ko. Sana maging paalala ito na hindi lahat ng nagpapasaya sa sandali ay makakabuti sa huli. At may mga lihim na mas mabuting manatiling alaala na lang kaysa gawing dahilan ng sariling pagkawasak. At ito ang kwento ng buhay ko. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagala. Si Lina.